Miss Catherine Bernardo, abay totoo nga bang ginawa ito sa kanyang ex-boyfriend na si Mr. Daniel Padilla? Trending at pinag-uusapan ito ngayon sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. Ano nga ba ang naging reaksyon ni Mr. Daniel Padilla matapos batiin ni Miss Catherine Bernardo sa araw mismo ng kanyang kaarawan? So panoorin po natin ito. Kalimot. So, ibig sabihin, kay Katrina, okay na sila as, diba, kung hindi man friends, civil na tao. Kumbaga parang nagpaka-civilize. Uy, naku, hindi sila civil. May nakapagchika sa akin nung ball ng ABS-CBN. Chikahan daw sila ni Ma'am si Carla. Ay, talaga ba? Hindi man ganun katagal pero nakapagchikahan sila. In fairness. Pero yun na nga, kasi nga, diba, yun ang hindi nakaligtas sa mga mata ng netizen na yung pagbate, hindi man sa social media, pero may nakarating, diba, na binati daw talaga ng personal. Hindi man personal, siguro sa phone o kaya tinawagan, hindi natin alam. Pero yun nga, alisin niyo siya nakalimot, diba? For all time's sake, dahil matagal din nila, mahigit isang dekada ka din naman, alam mo yun, imposible makalimutan mo yung birthday ng tao, diba? Mula sa isang update sa Baklita sa Energy FM na ibahagi po nila sa kanilang episode ngayong araw kung saan base po sa source ay gumawa daw di umano ng paraan si Miss Catherine Bernardo para mabate ng personal or sa messages niya sinend yung kanyang pagbate dito po kay Mr. Daniel Padilla. Matatandaan na sa mismong kaarawan ni Miss Catherine Bernardo ay inantay ng ilang mga fanay kung babatiin ba ni Daniel Padilla si Catherine during that time. Pero according sa mga netizen, ay tila baga deadma itong si Daniel Padilla sa mismong kaarawan nitong si Miss Catherine. Kasi nung year 2023 ay bumati pa si Mr. Daniel Padilla na may Japanese character na nakalagay na happy birthday Chandria. Pero this year 2025 ay talagang as in wala po siyang any greetings na ibinigay dito po kay Miss Catherine Bernardo. Kaya naman sinasabi ng lahat na tila baga deadman na at wala na rin pakialam itong si Mr. Daniel Padilla dito kay Catherine. Pero ito nga po dahil umuugong po ngayon sa social media ang ilan sa mga actions na ipinapakita ngayon ni Catherine at ni Daniel Padilla. Kasi si Mr. Daniel natanong po siya sa isang episode po ng Incognito kung saan sumagot po sumalang sila sa lie detector test. Sinabi nito na talagang sinisilip niya po yung social media ng kanyang ex-girlfriend. Tinanong din siya kung masaya ba ang puso niya ngayon at ito'y sinagot niya. Napansin din ng mga netizen at nasilip din ng mga netizen ang pagsusuot nga ni Miss Catherine Bernardo ng regalo ni Daniel Padilla sa kanya, Nag-aasara ng mga fans na Daniel Padilla at Catherine Bernardo dahil sa birthday ni Daniel noong April 26 kung saan nag-reunion ang mga magulang niyang sina Romel Padilla at Carla Estrada. Hindi raw nag-trending ang birthday ng aktor, samantalang ang birthday ni Catherine noong March 26. Sagot ng fans si Daniel, araw-araw silang nagpapatrending sa birthday ng aktor mula April 1 hanggang nung birthday nito. Paano hindi sila nag-trending? Ipinagmalaki rin ng followers ng aktor na may electronic birthday greeting sila rito sa Globe na nasa Mall of Asia na ang mahal daw ng ads doon na hindi raw ginawa ng fans si Catherine. Nagkaasaran pa sila na lumabas sa larawan ni Catherine na suot ang regalong bag at relos ni Daniel. Kinontra naman ito ng mga maka-Catherine na inaakalang double way ng birthday greeting si Catherine sa ex sa pagsusuot ng mga regalo nito sa kanya. Aliw lang dahil hindi talaga nauubusan ng fans nila para magtalo at magbardagulan online. So, all in all, kung nag-trending man or hindi yung kanilang kaarawan, ang pinaka-importante dito is masaya sila sa mismong kaarawan po nila. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So magbabasa tayo ng ilan sa mga comments po ninyo sa comment section. Dahil marami po talaga mga reactions ang naibigay patungkol sa isyong ito. Sabi ni Miss Malu Santos, cut din pa rin in real life. Ay tanggap ko na talagang hindi sila. I hope she will be happy in her relationship and to Alden to his future relationship. Sabi ni Miss Ev1, paano siya manghihinayang? Di naman siya niligawan ni Alden.
Ayan, ito naman yung kanyang opinion patungkol sa bagay na ito. Sabi ni Ma'am Shimalu is, ito talaga yung mga totoong fan, no? Na parang hindi mo kailangan hingin yung, or hindi mo kailangan hilingin na kung ano yung magiging desisyon, yung magiging gusto mo, dapat yun na magiging desisyon ng idol mo. Hindi ganon. Sabi po ni Miss Dong Tats, you're right, Miss Stars. I think both Kathryn and Alden are not ready to any commitment at pwede silang hindi nagmamadali. Kasi marami pa silang gustong gawin sa buhay. Si Alden marami pang gustong gawin yan bago mag-settle down. At si Kat naman, nag-i-enjoy pa yan being single. Ako, I believe when the time is right, doon din ang puntang ng mga yan. Gaya ng sinabi ko before, sila talaga para sa isa't isa, talaga ang tinadhana ni Lord. Magkakatuloyan talaga sila. Kahit tarangan man sila ng sibak, hindi palang talaga ready si Kat na makapagrelasyon ngayon kasi ini-enjoy pa niya ang sarili niya na walang pumipigil habang si Alden naman busy sa pagtupad ng mga dreams niya sa buhay. Ayan. Ito naman yung kanyang opinion. Ako po ay nag-agree kay Miss Dong Tats, no, kay Mami Ret, na sinabi niya na both sides and they are not really ready, no. Ang dami pa nilang gustong ma-achieve sa buhay. Sabi ni Mr. Demetrius, baka si Dasari pa lang endgame ni Alden. Entrepreneur rin yan, may mga businesses rin yan, mayaman. Ngayon, palagi sila magkasama sa pagja-jogging, Miss Dareds. Kasi dati sa EB kaya nabasyan si Das at Aldab kasi naging close sila ni Alden at super crush niya si Alden. Hindi nyo napapansin si Dasuri. Anyway, makakasama rin ni Alden sa upcoming show nito sa GMA. So si Dasuri po ay isa sa mga naging host ng Eat Bulaga noon. Nagkasama sila. Na-issue rin po sila ni Mabi Ligaspi pero at the end, sa huli, inamin niya na wala naman talagang naganap at wala rin po silang any relationship. Sabi ni Joel Lopez, nag-uusap yung dalawa na yan kasi inspired si Alden kaya nagagawa niya yung gusto niya. Masyado lang judgmental ang ilang fans. Lahat na namang inspired yung dalawa sa isa't isa. Hintay na lang na kasi ninyo ang mangyayari sa dalawa. Masyado nyo lang ginugulo ang mga isip nyo. Cut din sila na talaga forever. Yan. Ito naman yung kanyang komento with regards to this, which is naniniwala po kasi sinasabi ni Sir Joel na imposibleng walang communication yan. Meron po yan, syempre, magkaibigan yan eh. And wag na tayo masyadong makialampat, manghimasok doon. Sabi ni Flower Soon, kaya ang gusto ng family mo, Kat, ang gusto ng family mo si Alden, sagutin mo na si Alden, Kat. Bigyan mo ng chance, sagutin mo na. Sa pilitan ba ito, Ma'am si Flower Soon, ano? So, kung ganun lang talaga, no, kung tayo lang talaga magde-decide, gusto na talaga natin na si Alden talaga yung makasama ni Miss Kathryn. Kaso nga lang, yun, may mga bagay siyang dapat i-consider. Sabi ni Miss Flor de Lisa, career-wise, they better remain good friends. Both Alden and Kat are emotionally intelligent. Let us slip to the universe the relationship romantically. What will happen? Ayan. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this, ano? Sabi ni Ma'am Shirakel, ay nako, basta kami, #team panatag Kat din. Yan, ito naman yung kanyang paniniwala at ang kanya pong faith patungkol sa bagay na ito, no? Na at the end of the day, si Kathryn at si Alden Richards pa rin ang magde-decide para sa mga sarili nila, 'di ba? Kaya naman ano lang tayo, wait lang. Sabi ni Chococo Channel, chill lang tisoy from Kathryn Bernardo's advice. Alden, don't ever change. You're an amazing person with a heart of gold. Your fans adore you and you deserve all the love and support. Keep being your awesome self. I'm so proud of you, Alden. Being a captain is a huge accomplishment and I know you'll excel in your new role. Remember to stay focused, keep pushing forward, and always keep your passion. Yan. So, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, ano. Alam nyo, gusto ko si Ma'am Coco Channel magkomento kasi very positive. Dagdag niya pa, go for it and get done in time. You can do, Alden, and you will have enough time to explore your new endeavor. Remember, every great achievement requires patience and perseverance. Keep pushing forward. Sabi niya, thank you for choosing HLA Airlines. Bye, Dareds. Ayan. If you remember, diba, sinabi yan ni Miss Kathryn Bernardo during the interview with Miss dito po kay Miss Jessica Soho, 'di ba? Kasi isa sa mga dreams ni Mr. Alden Richards talaga na maging isang piloto. And sabi ni Miss Janet, I just watched sa TikTok yung interview kay Alden. Plan niya din pala maging isang pilot, reservist sa Philippine Air Force. Wow, galing talaga. Baka talaga Alden, 'di ba? Ang dami niyang gustong ma-achieve. Gusto niya maging piloto, gusto niya maging reservist sa Philippine Air Force. Dami. Lahat po 'yan is talagang yan pa lang muna yung kanyang
nasa isip ngayon. Parang wala pa siyang time for love life. So, kaya wag natin siya masyadong i-pressure. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!